Magandang araw mga kamoryon, at nandito tayo sa San Juan, Batangas, isa sa mga project ng Mega Pacific. Supply lang tayo ng materials para sa project na ito. So, pag carving at side, dala siyempre namin ang aming carve machine. Ito, maliit lang itong pang-carve ng roof. Kaya mabilis lang at kasya lang siya sa isang elf truck. At ito yung aming Pico Rib, 0.5 mm thickness diesel materials. Pinroduce na namin doon sa aming planta sa Imus, Cavite. Tatlong cut ang roofing na ito, isang 15.55 meters at dalawang 9.5 meters. So mapapansin niyo may yerong nakalagay dito sa machine. Ito ay guide ng ating paglalagyan ng Pico Rib. Kapag wala kasi ang guide na ito ay posibleng gumalaw yung ating yero na ika-curve. Kaya talagang kailangan ito. Ito ay naka-fix, naka-tex screw dito sa machine at doon sa ibang nakalagay na support sa ilalim. Kaya sinisigurado ng mga operator itong mga kasamahan natin na talagang steady at hindi gagalaw ang guide na ito. Kapag roll form or carving at site, hindi lang isa, dalawa o tatlong tao lang ang kailangan. Ito ay umaabot hanggang 10 o mas marami pa upang makatulong sa paggawa or pag-carve ng yero dito sa site. At talagang kine-check ng mabuti ng ating mga operator at kasama din natin yung ating plant manager para mas sigurado na maayos ang pagka-carve ng roofing na ito. At pagkatapos maiayos ang guide para sa pagka-carve, ay ilalagay naman natin yung unang yero. Hindi para i-roll form na kagad, pero ito ay malagyan ng mga marka. Ilalatag ng maayos at sa pagkakataong ito ay susukatin muli na base doon sa roof frame sa taas. Ito ay may siyam na bagsak kaya kailangan maayos na sukatin ang bawat yero. Kinakailangang sakto or tama ang mga sukat ng bagsak na ito ng ating carving machine, kaya ang ating plant manager ay dino-double check talaga yung saktong sukat ng bawat pagitan ng bagsak ng machine. Ang carving at site o roll forming at site ay napakahirap talaga. Kailangan ng mahabang preparasyon upang maging maayos ang resulta ng pagka-curve o ng roll forming at site. Mahirap kasing magkamali kasi pinroduce nga lang natin ito sa planta at sakto lang itong yerong dala natin. At kung magkamali tayo dito, magkamali ang operator, ay isa na namang panibagong problema. Kailangan pang bumalik ng planta at i-produce ulit itong Pico Rib. Kaya sinisigurado ng ating plant manager na tama ang sukat at sakto lahat ng mga sukat na kinuha sa roof frame. At ito yung ating genset na dala. At ito yung mga straight Pico Rib natin na ika-carve maya-maya. At pagkatapos maisayos ang mga sukat, syempre kailangang maayos at ma-double check ulit yung ating machine. Masusing sinuring muli ng ating operator itong ating machine upang maging maayos. At yan, okay na. At pwede nang simulan ang ating carving at site.